ending our study regarding the devoted mind. Marami na po tayong naaral at nakita din natin ang kahalagahan ng panawagan na ito, itong pagiging devoted ng ating mind sa ating Panginoong Diyos. At mahalaga po ito sa salita ng Panginoon. Nawa ito ay nakatulong sa ating paglakad bilang isang mananampalataya na ang tuon ng ating isip araw-araw ay ang ating Panginoong Diyos lamang. Na sa lahat ng ating ginagawa, ang tuon natin ay ang ating siyang maluwalhati at tunay na tayo po ay magpasalamat at purihin ang ating Panginoong Diyos, na tayo nga din ay tunay na tumugon ng may pagpapasakop sa kanyang kalooban at hindi sa ating mga makasariling pag-iisip at pagnanais lamang. Marami na po tayong naaral, 19 studies na po rin iyon. So siguro balikan ko lamang yung iba po, no? Yung mga title po natin with that. The devoted mind is of the spirit. The devoted mind seeks the beloved in hard places, in dark places, in high places. The devoted mind seeks the glory of Christ, seeks the face of God. The devoted mind is devoted, and yung huli nating pag-aaral is the devoted mind rejects God's rival. So makikita natin even in situations na mahirap, situations na hindi natin inaasahan, dapat patuloy pa rin na ating ninanais na ang tuon ng ating isip ay ang ating Panginoong Diyos. Dahil siya rin din ang ating pag-asa, ang siyang ating comfort sa ating buhay. Ngayong gabi, tatapusin natin ito that the devoted mind seeks and is changed. Kaya mahalaga po ito na atin pong makita, at sa ating pagtatapos, mahalaga na makita natin ang hatid ng disiplina na ang ating isip ay tunay na devoted sa ating Panginoong Diyos. So meron po siyang magiging magandang resulta kung tayo nga ay tunay na ang ating isip ay nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Ito ay magkakaroon ng pagbabago at magresulta ng pagbabago sa ating buhay. Okay, may evidence na makikita kung tunay nga na ang ating isip ay devoted sa Diyos. So makikita po natin yon. Hindi siya, kaya nga po mahalaga na makita natin as we study this, hindi lang po siya intellectual something na ikago-grow natin intellectually, pero dapat ito po ay tunay na magresulta ng pagbabago sa ating buhay. Hindi ko sinasabi na magiging perfect tayo after ng ating pag-aaral na ito, kundi mahalaga na makita ninyo kung tunay nga kayong nakinig at binigyan ng kahalagahan at isinasabuhay ito ay magresulta ng pagbabago. Mahalaga po na makita po natin yon. Okay? Kung tayo ay isa na kay Jesus, sabi nga sa Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. Na kung tayo nga ay nakay Jesus na, ang tuon ng Diyos sa atin ay ang makonform tayo sa kanyang anak na si Kristo Jesus. So mahalaga po na nakikita natin yon. Kasi siyempre kung atin po magiging question ay bakit ka niligtas ng Diyos? Bakit pinadala ng Diyos ang kanyang anak? Bakit tayo nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan at napatawad sa ating mga kasalanan? Bakit ba ito naging resulta sa ating mga buhay? Para lang ba tayo ay hindi mapunta sa impyerno? Siyempre hindi po. Kaya po tayo niligtas, kaya po pinadala ang anak, kaya po tayo nakatanggap ng kaligtasan na biyaya ng ating Panginoon at tayo'y napatawad, ay upang maiwasto ang ating relasyon sa Diyos at muling itama ang taong makasalanan na lumakad ng tapat sa kanyang harapan at tunay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. So mahalaga po yun, ano? Ulitin ko lamang po, upang maiwasto ang ating relasyon sa Diyos at muling itama ang taong makasalanan na lumakad ng tapat sa kanyang harapan at tunay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Magagawa lamang natin ang katotohanan na ito kung tayo sa bawat araw ay tunay na namumuhay na sumusunod kay Jesus. Okay? Kung tayo una ay Christian, kung tayo ngayon ay Christian, tayo ay binabago ng Panginoon, kung tayo ay patuloy na namamatay para sa ating mga sarili at araw-araw na lumalago na namumuhay para sa ating Panginoon, tayo ay kanyang babaguhin at tayo ay kanyang tutulungan na tunay nga tayo na makalakad ayon sa kanyang kalooban. So isang mahalagang pamumuhay na ating isinasabuhay ay ang magkaroon po tayo ng devoted mind sa Diyos. So bahagi po ito. Ibig sabihin, everyday dapat aking siniset ang aking isip na ito ay nakatuon sa Kanya.
Ang problema natin ay ang araw-araw na patuloy na pagtuon natin sa ating mga sarili. Okay? Masyado kasi tayong selfish. Madalas po nakatingin po talaga tayo sa ating mga sarili. Hindi ko pa sinasabi na huwag nyo nang isipin pa ang inyong sarili. Hindi ko naman po ibig sabihin na gano'n. I-explain ko po ito later. Na parang baka ang isipin nyo, pababayaan ko na yung sarili ko, isipin ko lang ang Diyos. O hindi na ako maliligo. Okay, magki-pray na lang ako at magbabasa na lang ng Bible. Hindi naman po, no? Na hindi ka nakakain o magtatrabaho, magfo-focus ka na lang sa church at doon ka na lang mag-isa. Hindi po ganoon. Okay? Ang nais ko na makita ninyo ay buhay na ang tuon ay sundin ng Diyos, maglingkod sa Diyos, magtiwala at magdepende sa Kanya araw-araw. Okay, paano ito? Kasi madaling sabihin pero mahalaga po na makita natin ito in a way na ma-explain po at ma-picture po natin kung ano nga po ba yung buhay na ang tuon ay ang ating Panginoong Diyos at hindi ang ating sarili. So paano ito? For example lamang po, no? Kaya sa pagising mo, kakain ka ng masustansyang pagkain upang magkaroon ka ng lakas na magawa ang kanyang kalooban. So mahalaga po 'yon. So hindi ko sinasabi na wag pabayaan yung sarili ninyo. Hindi, alagaan ninyo ang sarili ninyo. Pero ang tuon mo sa pag-aalaga mo sa sarili mo ay hindi lang para magmukha kang healthy. Healthy ka nga, hindi ka naman nag-obey kay God. Healthy ka nga, malusog nga ang katawan mo, mukhang sports buff ka nga, pero you are not using your strength for the glory of God. Baliwala po ang lahat ng yon. So ibig sabihin, mahalaga po na ingatan natin, alagaan natin ang ating sarili upang aking magawa ang kanyang kalooban. Okay? Maganda naman po na maging malusog po tayo. Pero hindi lang for that point. Kundi tayo ay nagiging malusog at nagiging malakas araw-araw para ating magamit ang kalakasan na ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So siguro, no, simpleng bagay lamang din. Siguro ikaw ay mag-aayos. Maliligo ka, okay? Dahil pinipresent mo ang ating Panginoong Hesus sa harap ng mga tao na wala pa sa Kanya. Siyempre dapat maayos naman po tayo. Hindi naman po tayo yung tao na mukhang parang pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Kung hindi, dapat tayo din po ay maayos. Okay? Hindi ko sinasabi na wag mo nang isipin ng sarili mo, hindi, mag-ayos po tayo. Dahil tayo po ay anak ng Panginoong Diyos at tayo po ay kanyang tinutulungan, binibiyayaan, pinoprovidean ng lahat ng ating mga pangangailangan, tayo din po ay dapat na nagre-represent sa kanya ng tayo ay maayos. Okay? Tayo po ay tunay na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa kanya, even how we look, okay, how we present ourselves. Not only that, siguro kung magsasalita ka na ang tuon ay maluwalhati ang Diyos sa iyong pananalita. So ang tuon mo, kung devoted yung mind mo kay God, sasalain mo ang iyong mga sasabihin na ito ay nakaayon sa kaluwalhatian ng nakaayon ito sa kalooban ng Panginoon para atin siyang maluwalhati sa ating pananalita. Okay? Kung ikaw ay magkatrabaho ka dahil ito ay biyaya ng Diyos at nais mo ay maluwalhati siya sa iyong trabaho. So if you are working, hindi ka nag-work para magpayaman. Binigyan na ni God yan eh. So yung yaman, yung earnings na ito galing din sa Panginoon. So binigyan ka ng work ni God, magtrabaho ka ng mabuti. Na ang tinataas mo ay ang ating Panginoong Diyos. So yung mind mo devoted sa Kanya na, Lord, magkatrabaho ko for your glory. Not for me to get rich, not for me to get what I want. Part po yun na ipoprovide ni God yung mga pangangailangan natin, pero ang tuon ng ating pagtatrabaho ay devoted po yung mind natin na gagawin natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Magiging hindi ako malilate, magiging diligent ako sa work, hindi ako magiging lazy. Kung may mga projects, tatapusin ko ito on time. Alam mo yun, kapag kasama ko sa trabaho yung aking mga kaopisina, ako ay magpapakita na ako ay isang anak ng Diyos, yung kanyang karakter ay makikita sa akin. So ganun po yung ating tuon. Kung devoted yung mind natin kay God, yun po yung ating magiging tuon sa pagtatrabaho. Okay? Gagawin mo ang gawain ng isang ama. Kung ikaw ay isang father, gagawin mo ito hindi dahil para ipakita na mabuti kang ama, kung hindi dahil may panuntunan ang Diyos na dapat nating gampanan bilang isang ama. Ganon din ang isang ina. Okay? Ikaw ay isang ina na biniyayaan ng isang anak ng ating Panginoong Diyos, gagawin mo ang inutos ng Diyos para sa gagawin mo yung inutos ng Diyos na kanyang inilaan ayon sa kanyang salita na gagawin mo ito para maluwalhati mo siya. Okay? For example, magdadrive ka. Okay? Magdadrive ako. Magdadrive kunyari. Magdadrive tayo nang may pagpapasalamat.
at mamumuhay katulad ni Jesus. Even in driving kasi, doon po nakikita din actually yung heart natin. So ibig sabihin, binigyan ka ni God ng blessing to have a car. Okay, kung ikaw ay mag-drive, be patient. Okay? Maging mapagbigay, maging mahinahon at puno ng kabutihan, at inirepresent po natin kahit wala pong nakakakita, tayo lang mag-isa sa car, ay ang ating Panginoong Diyos ay nakatingin sa atin at nais niya na yung character ni Christ ay nakikita even in driving. Kasi nga, sabi nga, whether you eat or drink, do it for the glory of God. So even in driving, we are to do it for the glory of God. Okay? For example, mag-iisip ka na ang tuon ay kung paano makakatulong sa kapwa katulad ni Jesus. So when you think, huwag na po naman po palaging sarili, kundi we are to think of others. Paano ba ako makakatulong sa iba? Paano ba ako magiging blessing sa aking mga kapatiran? Hindi natin iisipin, paano ba yung mga taga-church? Paano kaya nila ako mapaglilingkuran? Hindi na po natin iisipin yun. Ang tuon po natin ay ang ating tayo po ay mamuhay katulad ni Jesus na namumuhay hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa kanyang mga niligtas. So mahalaga na makita po natin ito. Mga example lamang po ito na simple na kapag devoted yung mind natin, magiging tama at magiging biblical din po yung ating magiging lakad bilang isang mananampalataya. So kung ang tuon ng isip mo ay ang kalooban ng Diyos at kung ano ang makakapagbigay kaluwalhatian sa Kanya, ito po ay magre-resulta ng tunay na pagbabago. So may change po. It always comes in the mind. Kasi kung ano yung iniisip natin, yun yung ginagawa natin eh. Ang problem, yung iniisip natin hindi palagi nakaayon sa Diyos at hindi ayon sa kanyang kalooban. Palitan natin ito. So put off. I-put off po natin yun, yung Ephesians 4 application. Put off those things and let us put on Christ. Okay? Hindi ko sinasabing magiging perfect po tayo, pero unti-unti na ang buhay mo ay tunay na magkakaroon at makakaranas ka ng tunay na pagbabago na ang tuon ay pagpupuri at pagdakila sa ating Diyos na nagbigay buhay sa atin at nagligtas sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa 2 Corinthians 3:18, sabi ni Paul, "And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. From this comes from the Lord who is the Spirit." So, being transformed into the same image from one degree of glory to another. So, dapat patuloy po na tayo po ay tunay na lumalago kay Kristo at nababago. So, mahalaga na masuri mo ang iyong buhay ngayon. Kung ating inaral ang kahalagahan ng pagkakaroon ng devoted mind, ito din ay mahalaga na nakikita mo sa pagbabagong hatid nito. Siguro, kung inyo pong naalala, during the pandemic, tayo po ay nagkaroon ng mga studies, series of studies. Nagkaroon po tayo ng Gospel Monday, and then Tuesday naman Doctrine Tuesday, yung mga 30 minutes na ating sessions during the pandemic. Siguro kung naalala nyo pa yung ating pag-aaral during the Doctrine Tuesday, yung Ordo Salutis. I do hope naalala nyo pa. Ito kahit konti man lamang. Okay? So madalas ang naisip ng marami na Christian, okay, ito yung thinking ng maraming Christian, basta by grace, ako ay naligtas, okay na ako. Okay, basta hindi, alam ko naman hindi ako maliligtas ng aking mabubuting gawa. Alam ko lang si Christ lang ito. Okay na 'yon. Basta't ligtas na ako. Pero mahalaga din na makita natin scripturally kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. So ibig sabihin yung kaligtasan natin, meron po itong tuon kung paano po tayo niligtas ng ating Panginoong Diyos at makita po natin dahil ito po ay scriptural po na mahalaga na makita natin. So kung maalala nyo lang yung Ordo Salutis, sabi nga, election, tayo pinili from eternity past, tayo'y tinawag, tayo ni-regenerate ng ating Panginoon, tayo'y kinonvert niya, tayo po ay ginastify niya, tayo po ay inadapt niya, tayo po ngayon ay isinasanctify niya, at tayo ay magpapatuloy in perseverance by the grace of God, and in the end when we die, glorification. So makikita po natin yung order of salvation. Ito po yung order of or Ordo Salutis. Okay? So ngayon kung ating makikita na tayo, kung nasa tayo po ay adopted na, tayo po ay part of God's family, ano yung susunod? Sanctification. So mahalaga na makita natin na ako'y niregenerate, kinonvert, ako ay ginastify na, napawalang sala, na ako'y bahagi na ng Panginoong Diyos sa kanyang pamilya. Ako ngayon,
Dahil tayo patuloy na mumuhay pa sa mundong ito, tayo po ay kanyang isa-sanctify. So ibig sabihin, until the day we die, we are to be sanctified. Ibig sabihin, patuloy po dapat tayo na lumalago sa kabanalan. Kaya hindi po pwedeng okay na akong Christian. So dapat po patuloy po tayo na nababago. Okay? Sasabihin ng marami, dahil maraming pilosopo sa mundo, sasabihin nila na hindi mahalaga ang sanctification. Okay? Bakit ang thief on the cross? Ito yung palagi ko naririnig eh. Paulit-ulit ito bakit ang thief of the cross hindi naman siya dumaan sa sanctification? So dumatay din siya kaagad. Actually, yun yung pananaw ng marami. Okay? Though short lang ang buhay niya, ilang oras lang din siya actually na naging Christian doon sa cross, pero hindi ba siya binago ng Diyos habang nasa cross? Okay? Hindi din ba kaya siya nag-persevere until the end kahit ilang saglit lang bago siya namatay? So actually, ibig sabihin, nung tumanggap siya at nakakilala siya sa ating Panginoong Diyos, natanggap niya ang biyaya ng kaligtasan, okay? Siya din po, during that time, bago siya mamatay, binabago po siya. Siguro sa isip niya, pwede siyang sinasanctify na ni God, na kanyang iniisip at that time, oo nga, ang dami ko nagawang kasalanan, Lord, patawarin mo ako. Part ng sanctification is repentance and confession. Part po yun. Kasi siguro nakita niya doon, nakita niya ang siguro iniisip niya at that moment na ang dami niyang nagawa na sana hindi ko nagawa itong mga bagay nito. So meron siyang pagsisisi. So maaaring binago maging yung kanyang pag-iisip. Even as he waits until he die, nag-persevere siya na hindi na siya siguro nagreklamo kung hindi ina-await niya na at that time yung pangako ni Jesus para sa kanya. Pero maaari na saglit lamang po yung sanctification, saglit lamang din yung kanyang perseverance, and after that, siya po ay nag-glorify. Pero kung ating titignan, tayo na nandito pa rin ngayon at namubuhay, okay, tayo ay nagtagal pa after tayong maligtas, ay may malaki pong pribilehiyo. So, blessing po na yung thief namatay kaagad, short sanctification, short perseverance at that time, nag-glorify siya kaagad. Tayo naman, iba din yung privilege natin. Okay? Tayo po ay may privilege na mamuhay patuloy sa mundong ito dahil binigyan tayo ngayon ng responsibilidad ng ating Panginoong Diyos. Unang-una, ating maranasan ang pagbabagong hatid ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. So ibig sabihin, napakalaking blessing compared dun sa thief on the cross na tayo na-receive niya din yung Holy Spirit at that time. For sure, tayo din na-receive natin ang Holy Spirit at this time. Okay? Kung ating makikita, ang ating Panginoon ay mabuti dahil binigyan niya po tayo ng responsibilidad na ating magawa yung kanyang kalooban. Okay? Na magamit tayo para sa paghahayag ng mabuting balita at maisabuhay ang buhay ni Jesus sa ating buhay. Okay? Sa kaligtasang ito, ating naranasan ang pag-aalay ng ating buhay para kay Jesus na hindi niya na-experience. Alam mo, life of sacrifice for the Lord na siyang karapat-dapat lamang na atin itong gawin bilang pagpapakita ng ating pag-ibig sa ating Panginoong Jesus at atin siyang maluwalhati. Sabi nga sa Romans 12:1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. So ito makikita po natin, nagkaroon po tayo ng buhay na living sacrifice. So it is a blessing. So kung tayo buhay, we are then to go through a life na tunay na nagpapasakop sa Panginoong Diyos at binabago tayo sa wangis ni Jesus. Hindi lamang yun sa kaligtasang ito, bahagi ang patuloy na pagbabago din ng ating isip. Sabi nga sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. By the testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sa mga katotohanan ito, nawa inyong maisip na makita ang kahalagahan ng paglago natin kay Jesus para atin siyang maluwalhati. So mahalaga po na tayo ay nasa proseso ngayon at nakikita po natin ito. Nawa hindi kayo maging kontento na okay na ako. Yun yung problema po ng maraming Christian. Hindi, okay na ako. I think I'm good enough. Nakakapag-pray naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible kahit paano, nakaka-attend ng church at ng Bible study, nakakapag-serve kahit paano sa church, okay na yon. Minsan marami pong Christian na okay na lamang doon sa bagay na yon at hindi na nagdanais pa na tunay pang lumago at makapagbigay pa ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Pero may paalala si Apostol Pedro sa atin in 2 Peter
chapter 1 verse 5 to 7. Sabi doon, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, godliness with brotherly affection, and brother affection with love. Okay? In other translation, with all diligence. Make every effort. Gawin po natin ang lahat na makakaya natin. Okay? Na tayo ay tunay na lumago sa ating pananampalataya. Na tayo ay maging mas mabuti pa. Na tayo ay lumago in our knowledge of who Christ is and of God's Word, kung paano natin ito sasabuhay. Na tayo ay mas higit pang lumago in self-control. Self-control na nga lang, actually, problema na po natin lahat yan. Okay? So dito sinasabi, make every effort to grow in self-control, in steadfastness and godliness. So ibig sabihin, hindi ho tayo tinawag na maligtas lang at maging kontento. May panawagan po tayo na lumago sa mga bagay na ito. So ating ituon ng tunay ang ating buhay sa Diyos. Ating tunay na i-devote ang ating isip at puso sa Kanya. Katulad ni Paul, sabi din niya in Philippians chapter 3 verse 13 to 14, brothers, I do not consider what I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward. Okay, importante po yung word dito. No? Straining forward to what lies ahead. I press, dito sa verse 14, inulit niya ulit, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So katulad ni Paul, we strain forward to what lies ahead. Ano ba yung mga nais pa ng aking Panginoon na aking gawin? Lord, give me grace na magawa ko ito. Lord, help me to press on na mas lalo pang lumago at maging kagamit-gamit para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Lastly, ating pong tignan din yung tuon ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Paano nga ba nabuhay si Kristo Jesus? Okay, sabi nga dito sa John 4:34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. So ibig sabihin, ang nagsusustain kay Kristo Jesus, ang kanyang kalakasan, ang kanyang buhay ay gawin ang kalooban ng ating Panginoon at ma-accomplish yung kanyang itinakda na kanyang gagawin. So ganun din po dapat ang maging buhay natin, for us to do God's will and to accomplish His work. And what is that work? Marami po. Nagampanan ko po yung pagiging pastor ko, yung panawagan ko, pagiging ama ko, pagiging asawa ko, pagiging isang kapatiran ninyo kay Kristo Jesus, yung panawagan ko to share the gospel dahil lahat po tayo ay tinawag to proclaim and to evangelize. Lahat po tayo ay tinawag to grow in God's word. Lahat po tayo ay tinawag to do the one anothering commands in Scripture. So ibig sabihin, si Christ na-accomplish niya yung work niya by saving us. Tayo din may work ngayon na ginagawa at ito ay para maluwalhati natin ang ating Panginoon. Even in Hebrews 10:5-7, ito po yung last verse natin. Consequently, when Christ came into the world, He said, sacrifices and offerings you have not desired, but a body have you prepared for me. But in burnt offerings and in sin offerings, you have taken no pleasure. Then I said, behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book. So ibig sabihin, dito yung life ni Christ, lahat po ng prophecy, lahat po ng ipinangako ng ating Panginoong Diyos na tutuparin ng ating Messiah, na gagawin ng ating tagapagligtas, ay kanyang ginawa po ang lahat ng ito. So, dito sa example ni Christ, sa example ni Paul, na silang lahat ay tunay na namuhay, naging devoted po si Paul, naging devoted si Christ sa kanyang panawagan bilang anak ng ating Diyos Ama, tayo din po, atin pong i-devote yung ating mind at atin pong isik lamang ang ating Panginoong Diyos sa bawat araw. Lord, ano po yung inyong kalooban? Lord, paano po kita mag-glorify ngayon sa araw na ito? Sa aking paglalaba, sa aking pagkatrabaho sa bahay, sa aking pagkatrabaho, sa aking pagtatravel. Lord, help me, Lord God, na ang aking isip ay nakatuon lamang at nais ko po, Panginoon Ama, na tulungan niyo ko na magawa po ito upang aking ma-experience din, Panginoon Ama, ang paglago kay Kristo Jesus. Dahil ang nais ng Panginoon sa atin ay tunay na ang bawat isa ay mabago sa wangis ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Okay? So I do hope we learned a lot
with these 20 sessions natin dito sa Devoted Mind series natin. I pray na for sure nakalimutan niyo yung ibang teachings natin, ano, pero I end with this, at ito po yung napakahalaga. I-devote po natin ang ating isip, ang ating puso sa Diyos. Hindi ko sinasabing wala na kayong gawin, hindi mag-pray lang, kundi sa bawat gawain natin, ang tuon at ang priority natin, ang motibo ng ating paggawa sa bawat bagay na ating gagawin ay ang ating maluwalhati, ang ating Panginoon.